What's up guys? Good morning and welcome again to our YouTube channel. Today, ang itinerary natin dito sa may Hanoi, Vietnam is natuluyan tayo nagpabudol. Guys, natawaran namin no, apat na items, 1 million. Ayan, bili mo na dalawa. The verdict is this is 110 over 100. Bango. Sarap guys. Makakalabas na naman tayo. Siguro kung ako tatanungin, marami pa rin mura, pero Ilasin na namin yung girl. oh, yeah. Tignan nyo guys yung ano dito, binibenta dito mga mangga. Tapos meron din silang mga grapes tsaka longgan. So kung napansin nyo guys no, sobrang diverse yung mga tinitinda dito sa may Hanoi. Mapa street food man yan or kung ano-ano lang, mga damit, diba? Or kape. Actually sobrang daming kape. Oh, late ka na. Kaya pala pila sa immigration nandito. Hi guys, so ayan o, mapansin niyo nandito tayo sa street ngayon ng Hanoi. And isa sa mga kapansin-pansin no, na nakikita natin dito sa Hanoi is yung sobrang dami ng mga motor. Ayan o. Kung mapapansin nyo guys, parang yung motor parang mga nasa 70% ng mga sasakyan na ginagamit nila dito no. And that's their number one mode of transportation. Pero don't worry guys, kasi meron din naman silang Grab. Okay, so pwede na kayo mag-Grab actually dito sa may Hanoi. Ganda oh, kulay dilaw. Labas na labas yung color. So guys, kung tatanungin nyo ako about ano yung feel dito sa may Hanoi no, hindi naman siya nagkakalayo sa Pilipinas. Meaning, left hand driving din sila. And then yung temperature hindi naman ganun kalamig o hindi din ganun kainit, di ba? So almost the same lang as Pilipinas, pero ang isa sa mga bagay lagi ko na sinasabi no, makikita mo talaga yung cultural aspect dito sa Vietnam. And majority of them, kung di ako nagkakamali guys, so very traditional pa rin yung itsura. The way the food is prepared, the way the food is also being sold, sobrang traditional na traditional. First stop natin dito sa may Hanoi, kung makikita ninyo no, ito tong restaurant, isang sikat na restaurant, and we will be trying their food. So tara, samahan nyo ako. Guys, kung dito kayo kakain, medyo yung mga upuan nila dito maliliit talaga. No, almost tuhod lang siya. I mean, upong-upo ka lang ng diretso. So ganito lang siya, yung mesa nila. So kung napansin nyo, umupo tayo sa isang maliit na upuan. And then, ito lang yung mesa, di ba? Sobrang kakaiba, again, yung experience na yan para sa atin. Yung pangalan store is Chengon 93. Isa to sa mga pinupuntahan dito sa Hanoi, no? And ito yung mga binibenta nila. Ano, no? Okay? So, famous sila guys sa, ano, no, sa mga desserts. Okay? Price point nila gan mga nasa 50 pesos pag kinonvert mo. 40 to 50 pesos ang isa. Okay? So ayan yung pangalan no. Chengon 93. So yun yung mga kasama natin guys. So, nag-order na sila ng kanilang mga food. So, tatry natin lahat yan. Grabe guys, oh, sobrang sarap. Iba-iba yung tsura, no? Presentation. Halo-halo. Parang halo. Hindi 4,000. Tapos Sige, yung habang wala mag-rice. Habang wala. Ay, ano,
Wala pa. Ay, sorry. Sa madari-dari na. Kasi ito lang yung Huwag masyadong durugin para... Hindi, tikman mo muna yung custard. Para ano. Kapag kakainin nyo siya, isi-serve nila sa inyo no, nang naka-separate siya. And then, lalagyan nyo siya ng ice on top. Diba? Try natin. Huwag masyadong marami kasi May coconut siya, no? Oo, coconut milk na ano. Sarap na yun. Okay. Ano? Sarap. kaso hindi nang lalagyan. In order namin guys, meron siyang yogurt, meron siyang pudding, meron siyang leche flan, sama-sama na siya. Sa Pilipinas kasi walang ganito, no? The closest to this that we have is halo-halo. Ayan, gulaman. Puro ginger. Saan yung meat? Grabe ang gulaman nila dito. Ang lalaki. Ito para siyang ano, para siyang fruit salad. Walang yogurt. Ito parang ano lang, coconut lang. Look at this guys. Malaki mamaya yung ano. Hindi. Look at this. Bubusogin tayo paglalakad. Pa tayo nun eh. Ito guys, yung parang fruit salad nila, merong langka, merong kiwi, Dragon fruit. ay dragon fruit, melon. So try natin to. Ito maasin na yogurt. May yogurt. Ito with Again guys, ginagawa natin to para lang matikman natin no, kung ano yung mga sikat dito sa Hanoi. And kaya yung in-order namin tatlo lang, actually lang kami kumakain. 7 kami kumakain para matikman lang namin no, paunti-unti, para hindi kami mabilis mapusok, di ba? Yan yung technique naman, yan yung kagandahan guys. Kapag magkakasama kayo or marami kayo nag-travel. Kasi kung mag-isa ka lang, di ba? Kailangan ano ba? Kailangan mo ubusin or kailangan mo order na madami. Pero ito, okay na kami patikim-tikim pa unti-unti. Isa guys no sa realization ko, pwede palang pagsamahin ang yogurt at saka leche flan. Ang weird lang ng lasa pero masarap siya ha. I mean, leche flan na matamis and yogurt no na maasim. Ito, sarap pala siya. I think baka ito pwede natin itong gawin, i-replicate sa Pilipinas. More and more. Alam nyo guys, isa din sa mga na realize namin dito no, sobrang hirap talaga sila magsalita ng English. And sa totoo lang, hindi mo naman sila masisisi no kung bakit mahirap silang magsalita ng English. Kasi di ba kaka-open up lang naman ng economy talaga or ng tourism ng Vietnam because of the war. Majority of the store signs naka-Vietnamese na language. Majority of them, kahit na mga young adults, kapag hindi sila naka-English mode, lagi sila naka-Vietnamese mode. We use our cellphone for the Google Translate. Ayan. Or kung hindi man sa Google Translate, halimbawa, meron kaming gustong i-request. Halimbawa, tinidor, kutsara. Papakita lang namin yung picture or yung image para ma-recognize nila kung ano yung... I don't take it negatively against them because dapat tayo yung nag-a-adjust sa kanila, hindi yung sila yung nag-a-adjust 100% to us, di ba? Guys, flex ko lang no, milyonaryo tayo dito pag nandito tayo sa Vietnam. Look at the currency. Okay, we are here guys no, again sa Hanoi to. Malapit lang siya sa may Highlands Coffee and this is a factory outlet made in Vietnam no, na mga brands like North Face, Patagonia, and a lot more. Kasama pati I think Adidas. So tignan natin no. Guys, oh, look oh, Patagonia, tapos North Face, nakahambalang lang siya dito sa may gilid. And they claim no na legit to and factory outlet sila. Kipling is also here. Here the bags and Kipling. How much? 400. Yeah, what's the final price? No discount sir? Yeah. Yeah. 10%. Bags guys. Guys, meron pa siyang tag na North Face. Pero syempre hindi natin alam kung totoo, but you know, marami kasi mga brands dito guys na gawa talaga sa Vietnam eh. Under Armour. T-shirt Patagonia. Ano?
So yun yung mga brands guys no, na makikita nyo dito sa may outlet store daw na dito sa may Vietnam. So the price is actually good. Kumbaga parang nag-range lang siya ng mga lower than 1,000 pesos. Diba? Again, all good na yun. Kasi kapag kumuha ka daw ng madami, meron pa siyang additional na discount. Ha? Sila ko ng something. Buksan mo yung loob. Yun talaga. Hindi ko kuha ng bagong ano. Yung mga naipit lang. Mga naipit lang siya. Tingnan mo sa loob. Buksan mo. So magkano lang siya? Parang nasa... Tawaran. Parang nasa 800. Ganun. Original talaga. Hindi ko sure kung original, pero kung kiniklaim nila, di ba? Oh, may... You have new? What? Because this one, see? Kay ayun na to. Wala pa akong bag na... Guys, natawaran namin, no, itong bali 4 na items, total niya is 1 million lang siya. So 1 million is mga nasa 2,300 pesos. Okay? Oo, kasi baka hindi tayo makadaan. Ano guys, okay ba? Tayo mga Pilipino, mahilig tayong tumawad. So, naka-discount na siya, naka-double tawad pa tayo. Again, 1 million for 4 items is equivalent to 2,300 pesos. And again, sobrang okay na yun. Okay. Pasok sa Mm. Gusto mo pa muna? Bibili ka ba? Okay lang. So, si ate, yung mga nagbebenta dito, meron silang credit card or debit card no, na terminal. O, di ba? So, baka naman sa Divisoria, magkaroon na rin tayo ng mga ganyan. Pero ngayon, dito sa kanila, medyo modern na, no? Hindi lang sila nag-accept ng cash, they also accept mga credit cards and mga debit cards. Okay? Ano yung sura? 100. Ito gusto ko. Magkano to? 200. Guys, so nakabili siya 220,000. 220, 200. 200,000. So that guys, grabe oh, ang gaganda ng mga paintings sila. Okay. And since first time tayo dito sa may Vietnam, bibili tayo ng isa. Okay, tara, bili tayo. Bili tayo. Bili tayo. Ito no. Hindi ba? Medyo malaki. Magkano yan? 400 pesos. Peso. Oo. Mura. Ito? Magkano? Ganda ng mga paintings guys oh. Eh namumura lang niya. Oo. Then, Ay, ang ganda and nito. kasi ito like look at this one. Tsaka yan o, ito. Ito talaga kitang-kita mo na this is Vietnam. Look at this. Paano natin iuwi sa Pilipinas? Niro-roll yun nila. I-roll yung sabi ko sa i-roll yun nila. Ito, ba't hindi siya naka-roll? Hindi, gusto namin may... May frame? Eh, Paano mo bibit-bitin sa ano? Oo, pwede yan. Okay. Kasya ba So guys, yung nabili natin, no? nakamukha ko dito, di ba? Paas-paas na. Okay. Marami ko doon. Kaya mo. Pag hindi nga namin. Kasi magdadagdag na lang ano yung nasa 25. 25 years, okay. Ay, dapat pa-picture tayo sa ano, ng painting. Okay. Okay, 180, yeah. maganda kasi parang Ano, meron pa dito, ano? Han, gusto mo to, oh? Oh. Meron pa dito. Okay. Patingin na para green na lang para. Ayan, bili mo na dalawa. Dalawa na, patingin? 50. Okay, so yan guys, bumili tayo ng dalawa. Ano, mababawas na yung mingle ko. Yan. Butingin ko, Yeah, may million okay. pa eh. Ako wala na eh. No, this one not, it's good like this. Okay, okay. Natuluyan tayo nagpabudol. Actually, galing tayo dun sa mga bags and paintings. Ngayon naman guys, ito oh, mga anime action figures. Grabehan yung mga hipon, no? Lalaki. How many? 4 muna? 4 muna. 4. Yeah. Halika. Ay, makabigyan ng kape oh.
So guys, magta-try tayo ng ganito. Hindi ko alam kung anong pangalan niya. Ito siya. Oh. Okay, 30,000. So nasa 60 pesos ang isa. So bumili mo tayo ng 4. Hindi ko lang yung cheese. So tinan mo ang lalaki. Tapos 60 pesos lang. Ito guys yung cheese niya. Oh. Yan. Wow, laki. Magkano? Magkano yan? Pati ito, 170. Mura na. Wow ah. Ano nga ako dito ako? Wow. Saan mo binili? Ano yung pwede ka mabili? Ganda. Makikita ninyo, merong bridge. Ayun, yung color red. Actually, may bayad siya, pero hindi ko pa alam kung magkano. Pero, this location right now, magandang location na siya, no, para mag-picture-picture. Para, you know, something to remind you of Hanoi, Vietnam. Ayun na, di ba? Ah, di ba? Look at that. Ang ganda. Guys, kung pupunta kayo sa loob, no, na or magko-cross kayo ng anong tawag doon ng bridge, merong bayad, no, na 50,000. Ayan. So ito yung tsura na ano niya, 50,000. How much? 20 lang pala eh. Actually guys, bumili din tayo ng isa, no. Ayan. Okay. Hintay natin this lang. Okay guys, nandito na tayo sa Ngokson Bridge. Okay? Ito yung may bayad. Ang guys, no, sobrang ganda dito and medyo nakisama ng konti yung ano, panahon kasi hindi umuulan, hindi rin na maaraw. So, katamtaman lang kumbaga. So guys, tala, daanan na natin tong bridge, no. Nakita ng kulay pula. Let's go. Grabe guys, so ang laki oh. More than 1 meter ang laki niya. Okay. How much?
1, 2, 3, 4 xe. Dalawa lang. Ho ka? Kaya apat. 4 car. How much? How much one car? 200 one car. Same? Okay. Alright. Okay, so one car, 120. Okay. Okay. We go one. Okay. Hi guys, so ito try na natin dito yung famous nila no, na mode of transport. Diyan, sakay ka Okay. na. Ayan. Look at this oh. May một trang thi. Okay. First time natin to guys. Sobrang kaiba guys ng experience natin no. I mean, siguro sa Pilipinas meron naman din ganito, 'di ba? Pero karwahe or kalesa. Pero sa Vietnam, yung nagda-drive nasa likod and yung mga pasahero nasa harapan. 'Di ba? Yung binayad pala namin dito ay 120. Dalawa na kami doon. For a 11-minute walk. So, ganito na lang ginawa namin. Okay? Ang ganda ng mga building nila, no? Alam alam mong ano, Europe or any European style. Okay? Yeah, thank you. Ai trả lại đi. So, nandito tayo guys sa isang sikat no, na bilihan ng mga ceramics and they call it, ito, Surrender. Ayan, Surrender siya. Okay? So, tingnan natin kung ano yung mga pwede natin mabili dito kung magkano yung presyo. Diba? Ceramic guys, so 35. Thank you. Bye bye. Nadaanan namin to guys, no? Itong Pong Coffee. Ito yung tsura niya. So, isa din daw to sa pinakasikat na puntahan dito ng kape. Itong Pong. Okay? Hindi. Pero konti na lang naman. Bango. Bango dito guys, oh. Hi guys, nandito tayo sa Fall 10 Michelin Star 2023. So try natin. Ano to? Kebab rice noodles into spring roll? Guys, hindi kami natuloy sa may Fountain. Ito na lang kami tuloy. Sa may food siya. Ayan. So, still another Michelin star dito sa may Hanoi, Vietnam. Try natin kung masarap talaga yung pagkain nila. Let's go.
Yung Sir Dick, extra bowl, yung kanina may extra bowl. Oo, hindi ka na na extra bowl. Kung papaya. Papaya, papaya. Ay. Papaya. Okay. Chili, garlic, Pini garlic. lemon. Ito pala, idea lah. Lemon. Kaya na pa ng Chili, garlic eh. Ito ba? Chili. Wala daw. This one, what's this? Papaya. Dip. 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 Dip daw. Thank you. One, two, three. Thank you. Tapos lalagyan mo ng bowl. Okay. So, ganun daw yung pagkain dahil guys ito. Tapos lalagyan ito. Ang garlic. Sobrang daming garlic. No? Paano kung dito naubos? Nasa gitna. Meron ba kang ganyan dyan? Meron. Ay, hindi ko may buka ba? Lagyan mo ng pulutin daw sa kasabaw. Walang laman. Lime. Parang gusto mo lagay sa plato. Ha? Peach eh. Parang ice cream. Gusto mo ba i-butter? Please, yung in order ito yun. Ice tea ba yan? Hindi, parang palagig. Sarap guys. Do you have soda? Two? Ilan? Sayang si Jane. So, Hi guys, another street food, no? Look at this. Tignan nyo yung okay nila guys. Sobrang laki ng hipon. Ay, nabili tayo. Anong laman nun? Is made Pork mushroom. So, para siyang lumpia. 13,000? Kasi ito mukhang masarap po. 13,000 is ano, mga 28 to 30 pesos. Ito cake. So siya. matamis yun, ganun, Jamie? Hindi, ano siya. Parang siyang empanada. Or gawa sa egg siguro. Ayan guys, oh, nire-refry nila pagkakuha ninyo. Okay. Thank you. So, another famous guys, no, na kakainan natin dito is itong banh mi. Yan, itong banh mi mama. Okay, tara, try na natin. Tayo. Hati na lang tayo. Hati na lang kami. Hati na lang tayo. Pamita. Yan na rin sa akin. Okay. Sa'yo lang. Ito, sauces. Bayad yan. Parang dalaga. Under. Yeah, okay, yes. Yeah. Yeah, isang plastic mo na lang yung rice. Number one. Yeah, number 1. So ito, Nicole. Yeah, Nicole. Yan. Kuya, number one. Hi guys, trying na ito ngayong banh mi mama. So remember, bumili tayo kanina and tinake out na lang natin kasi diba kakakain lang natin ng lunch. So, the verdict is this is 110 over 100. So ganun siya kasarap. Tingnan niyo siya guys, oh. May siyang pork, sausage, cilantro, kung ano na pang nilagay ni ate. And sa tingin ko lang ha, sa panlasang Pilipino, ito, pasok na pasok to sa atin. And guys, again, the price is 30,000. 30,000 Vietnamese dong. So nasa magkano yun? 23, nasa 70 pesos. Almost lang, no? 70 to 80 pesos lang ang price.
Okay, so sobrang special niya, and again, hindi kayo magsisisi guys, no? Kung bumili kayo sa Banh Mi Mama. Tara, kain tayo. Harap. Oh, meron. Nandito tayo ngayon sa Dong Xuan, still in Hanoi, Vietnam. So itong location na to, perfect din, no, para sa mga taong naghahanap ng mga bargain, no, na items or mga murang bilihin. And ito yon. So samahan nyo ako, tingnan natin kung tama nga ba na mura dito sa Dong Xuan Market. Tubig na lang. Ito guys, so perfect din siya bilihan ng mga magnets. Hi guys, nalobat na yung isa nating DJI camera, no. Actually nakabili tayo sa Dong Xuan, no, ng sa mga pasalubong. And siguro kung ako lang tanungin, marami pa rin mura, pero compared sa mga yung gilid-gilid lang, no, na mga pagkain or bilihan, hindi ko mas mura yon compared sa may Dong Xuan. Isa pa pala guys sa mga tip, no, na kailangan kong i-share sa inyo. Sa may Vietnam, accept naman sila ng mga card, pero kapag card yung ginamit mo, meron kang additional na 3 or 4% na surcharge fee, and ina-add nila yon on top of the bill. So for example, ang bill mo is 100,000 Vietnamese dong, magdadagdag sila ng 4,000 Vietnamese dong para dun sa payment ninyo sa credit card. So better pa rin kapag magpipay kayo, cash na lang. But kung hindi maiwasan, credit card is also welcome and available. Makakalabas na naman tayo ng buhay, di ba? Hi guys, so ayan, all the activities, no, na naka-line up sa buong araw natin ngayon. Actually, di natin mapipigilan talaga, no, na mag-kape. So, nandito tayo sa isa ulit sa mga pinakasikat, no, na coffee shop dito sa may Hanoi, Vietnam. And this is Coffee Nang. So, itsura nyo. Okay? So, according to ate, ang pinaka-best seller daw nila ay coconut coffee, egg coffee, ito may mga star. So what we ordered is the egg cacao and the salted coffee para maiba naman, kasi we already tried the coffee, egg coffee, di ba? We've also tried the coconut coffee doon nandun tayo sa may Sapa. Hey guys, yung pagka-discover namin dito sa may cafe Nang or Nang Coffee, ano lang siya, aksidente. So actually may hinahanap kami na iba, and sabi namin, sige, why not, let's try another coffee dito sa may Vietnam, di ba? So, hindi mo akalain kasi yung entrance niya nasa baba and sobrang kipot, pero feeling ko very Instagrammable. And the background or yung pinaka nakikita mo, no, habang nagkakape ka ay of course yung street ng Hanoi. Ayan, look at that. Oh, di ba? Sobrang ganda and sobrang okay. To cap off the whole day, no, after shopping, after street food trip natin, no, the whole day, syempre end natin yan ng coffee before we close the day officially. So tara, samahan nyo kami magkape. Okay guys, nakuha na natin itong kape natin, no, and look at this. This is the egg cacao and this is the salted coffee. So tara, try natin. This is so good, di mo? Sobrang Instagrammable yung tsura.
So, tingnan natin muna yung fruit. Sa totoo lang guys, nasa talaga siyang itlog. Para siyang scrambled egg, pero parang leche flan kasi syempre nilagyan na nila ng milk and also ng sugar. So, gagawin natin, we will need to mix it lang. Sobrang sarap. Para siyang ano guys, for me, para siyang brownies na chocolate cake na ginawang beverage or ginawang dessert. Next naman natin na titikman ay salted coffee. So, hindi ko lang alam kung ano yung lasa ng white ha. Tingnan natin. Ito na yung ano, ito na yung salt. I think nilagay na nila yung salt dun sa color white. And kailangan din siyang haluin together. Sobrang sarap. Actually guys, yung alat niya, ang maganda doon, binabalanse niya yung tamis at saka yung pait no, ng kape. And hindi ko na-realize no, na ganun din pala kasarap kapag nilalagyan mo ng salt yung kape mo no. And this one is really good. I mean, no kidding and no sugar coating kumbaga. Sobrang sarap. Both of them are panalo. Kumbaga this is like 11 out of 10 parehas. Pero kung preference ang pag-uusapan, because this is non-coffee, this is cacao or chocolate drink, and this is a salted coffee. So kung ako tatanungin ko, mas gusto ko to, egg, cacao, versus this one. But again guys, both of them panalo and highly recommendable.